Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mo, alas 2:07 na sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagaan sa programa Bantay Banwa. Martes nga edisyon kita, Hulyo 22, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka mayad-ayad gid nga hapon sa inyo diri sa aton sa Western Visayas. Matamat naman nga nag-init, no? Pero expect nyo sa gihapon ng mga pag-ulan-ulan dala sang habagat. Sinatingala ka mo, no? Mga 13 days kita way makaalagad diri sa programa. Mga ginatinder lang kita, no, nga mga importante nga mga buluhato. Ano kita salamat kita, no, nga natapos naton ang aton nga mga responsibilidad, no. Salamat man ko, no, sa mga nag-upod pangamuyo, suporta sa amon pamilya. Tapos ang operasyon kung nadumduman sa aton mga tagpalamati, share ko man ini sa inyo sa January na bumbuan ang akon nga tatay, no, akon nga papa sa motorsiklo kag medyo ano gid, no, gid ang yang tiil, may open fracture mga kabyanan sa ibabaw lang sa tiil, no. Hindi lang kita specific sina sa ngalan. Dira balda may fracture, kinanglan nga butangan sa stainless sa sulod. Kag naging successful man, hopefully after 4 to 6 months makabalik na lakat. Ako nga father mo na nga natugayan kita, no. 13 days kita nga nag-absent na para sa aton nga responsibilidad, but nagapanumbalik kita, no, sa aton nga pagpangalaga diri sa programa. Una nga sa mga kauturan tabala, subong at ikululan maghalong gid kamo sa dalan. May damo sa mga aksidente, damo gid mga haras-haras sa mga driver. Paminsaron nyo lang sa pagmaneho nyo, pag-drive nyo, pinsaron nyo inyong mga bata, inyong kinalangga sa kabuhi nga nagahulat sa inyo. Muna dapat nyo pinsaron, no, sa kada biyahe nyo, maghalong gid kamo permi. Para naman sa mga patarasak pagbiyahe, labi na gid ang mga naga-inom bala, nag-inom sa makahulubog ng ilim noon, tapos nagabiyahe pa, nag-drive pa. Sabay lang hindi ka mo madisgrasya. Sabay nga way ka mo sang mabiktima tungod sa inyong recklessness, mga kabyan. Labi pa subong, no, nga ulan-ulan. Pero sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan, istoryahan tayo ning pila ka mga kahalitan, no, nga ginbilin sa Bagyo Crising kag southwest monsoon.
Samtang sa pagbalik naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan, sako man ang anti-drug operations ng PNP sa probinsya sang Iloilo. Kag mga kabyanan, bangod sang malain nga panahon, may duha ka mangingisda sa banwa sang Sibunag ang missing. Try naton nga i-flash no sa aton nga screen subong sa mga nagalantaw sa Facebook sang Radyo Pilipinas, sa Facebook Live sang RP Iloilo. Ang mga mangingisda amo sanday Ryan Galfo, 32 years old, kag Vincent Paul Valles, 30 years old, mga lunsay, presidente sang Sitio Liningwan, Maabay, Sibunag, Guimaras. Nakapadulong kita sini sa Liningwan, mga kabyanan, one time. No? Pila ka mga estudyante, kita dira ang gintunduan para sa ilang Division Schools press conference. Muna, no? Masubugid para sa pamilya nila sini, nagkakabalaka sila. Uli sila nga nakitaan sa baybayon nga sakop sang Sebaste, Sibunag, Guimaras. Sa mga may impormasyon no sa ila, magpakikangot lang sa MDRRMO sang Sibunag sa numero 0945-516-1584 kag 0995-263-3652. Nagligad gid mga kabyanan no sang ginuntat ang biyahe la kadamo sang mga biyahero, mga taga Guimaras. May pila ka mga nagkalas stranded mga kabyanan bangod sang malain nga tiyempo. Pero sa nakita bala nato no ang sistema gid sa pilahan kay natabo abi Friday, Saturday kundi kita magsala ang nagabiyahe lang mga Roro vessels. Sang Friday, may background ka mo, sang Friday, fiber vessels, way biyahe, kag duwa na dang nagabiyahe mo ang FF Cruise kag Montenegro. Unfortunately, ang Montenegro, nag-untat sila yabe. Way sila igin pa-untat biyahe. Nag-untat sila biyahe lang. Nagsulat sila mga kabyanan, no? Hindi sila magbiyahe sa Friday. Natabo, ang tanan nga gusto magpauli sa Guimaras, hinahanglan magsakay sa Karoro vessel. Amo ni ang FF Cruise. May duwa sila ka unit nga nagabiyahe. Unfortunately, hindi gid matatapan mga kabyanan. Kay libo-libo mga kabyanan ang nagapauli. May pilagi dito nga nag-decide na lang yung diri na lang kuya sa syudad mapuli anay. Pero sa Sabado, medyo na pahagan-hagan kay nagbalik biyahe ang Montenegro. Pero sa nakita naton kada lain tiyempo kumbaga bala kada lain tiyempo amo na ning gina-experiencehan sa mga biyahero naton. Intindihan naton nga gina-prioritize gid sang aton nga Philippine Coast Guard ang biyahe. Pero sa nakita naton dapat may sistema pag ini sila nga ginahimo no. Nakita naton kinahanglan man nga lantawon ini sang aton nga mga LGUs nga kay balaan mo nagapugok ang mga tawo dira nagapugok dira ang tawo. Way manggid sang bastante gid nga pasilungan dira sa Roro vessel kay puro na daya mga salakyan ang nagabiyahe. Isa pa gid natin may pila nga mga naulanan. Pero ang nakita naton baglain ng tiyempo base bala sa Sabado may may isa ka trip kundi kita magsala may isa ka trip nga puro gito yung pasahero ang ginkarga. Okay gito. Pero ang nakita ko bala nga pag start pa lang, pag umpisa pa lang kumbaga bala subong okay na noon ng regular ang trips. What if sa mga masunod paging adlaw binulan maglain na naman ng tiyempo? Paano ini i-handle no sang aton nga mga authorities? Paano nila ini nga ma-avoid ang inoras nga pagulat? Balanta normal intindihan naton nga may stranded. Pero hindi lang naton ma-atim mga kabyanan kay may iban gid ya nga mga kauturan ta. Ngati nabudlayan gid ya kay way biyahe ang fiber vessels. So, sakay sila sa Roro. So, dapat, maistoryahan, kung maglain ng tiyempo, pag wala biyahe ang mga fiber vessels, ano ba lang obrahon sa mga Roro vessels nga ni? Kung pasugtan pa sila
magbiyahe. Kung may pahanugot pa nga magbiyahe, ano ang pinakamaayo nila nga obrahon para nga makater, di, gaalalawas gaalalawas ang pasahero, gaalalawas man ang salakyan, siyempre damo man ang gusto magtabok, gusto magdalaman sa ilang salakyan pauli sa Gimaras. Pero kita man nga mga kita man nga mga biyahero dapat may plan B man kita bilang mga Gimaras noon. Nagabiyahe butang tabi anong option mo? Mas stay ka abi sa imo mga kakilala, pero galing ang problema naman may time gid nga ti ang imo ya purpose abi sa padulong sa syudad, grocery ka lang tapos samtang pang grocery ka may nagwa nga announcement nga inadilian ang pagbiyahe sa mga fiber vessels. So ang nakita lang nato no nga before or mag-abot naman ang tiyempo na hindi naman makabiyahe ang mga fiber vessels, may plano na. Kumbaga may ready na bala kita nga plano. Balanta hindi mo mapakot kung saan o maglain ang tiyempo. Pero kung may plano na kita nga daan, base pa lang mapahagan-hagan naton ang inconvenience sa aton mga kauturan. Amo na yang naobserbahan naton na naluoy kita sa mga senior citizen, naluoy kita sa mga tao nag-init ng ulo, may ara na nagayaw-yawanay na. Hindi naton gusto ang amo sina Ang gusto lang naton nga may maayo lang nga sistema nga pag-abot sang time nga bawal or ginadilian ng kumbaga suspended ang trips sa mga fiber vessels, ano ang obrahon sang roro vessels. Kay balaan mo, mintras nga kaya magbiyahe, pwede ka biyahe ang roro vessels, why ginayasang problema. Posible ayhan nga extend ang trips. Ang extended nga trips, nakita naton nag-extend man sila, no? Pero paano bala ang pag-handle nila sa mga salakyan, sa mga pasahero, gijay. Kung pwede man lang kung di kita magsala ang plete sa fiber sa mga roro vessels, so 30-35 pesos ang plete subong sa fiber boats 30 pesos man ang butang tabi kasi nga para hindi man sila abi malugi butangan tugang-tugangan talang gamay para nga ti ma-accommodate kag mas unahon na yung mga pasahero kay kung ako magtan-aw ang isa ka trip sang fiber asang roro sigurado gid tanan nga mga nagahulat pwede gid na iya ma-accommodate. Di after sina salakyan na dayon. Di bala kanugon bala nga ang inoras nga hulat. Yung antang alabuton mga kabiyanan ng Office of Civil Defense. Minutos magaling sa takda ng alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became
valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa
sana'y tinapin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 31 minutos, magkaligat sa taknang alas 2 sa hapon para yung muna pamatindri sa hapon sa programa Bantay Banwa. Sa magakuha kita sang update no sa pag-asa, latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas Weather.
Makaupo na to sa linya, Pag-asa weather forecaster John Baron. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, sir. May hapon. Sa ating mga pagpalamati, ikas sa Tuesday, July 22, 2025. Based on the latest nga update, may tatlo kita pa weather system nga currently sa loob sa atong Philippine area of responsibility. Actually, duwa sini is low pressure area and isa is sa maling southwest monsoon nga nag-apekto sa aton nga pungsod. So, nauntaning unang natunong LTA, which is currently ang mas malapit sa aton nga landmass. Nasa kalayon siya 225 kilometers southeast ng Pasco, Batanes. Kaya natin nga LTA nga ginamonitor, medyo malayo niya, nasa 1,140 kilometers east of San Luzon. May likelihood nga mag-develop sa isa ka tropical depression within the next 24 hours, no? And possible, basi siguro at the same time mag-develop isa ka bagyo i-absorb yun ang ining LPA nga nasa east-southeast ng Pasco, Batanes. Although ang ato nating scenario is hindi mo siya mag-landfall, pero we-expect natin for the next coming days may possible enhancement ng southwest monsoon. So we-expect pero sa aton sa western Visayas, not only today no, not only maulan ng Michampo, but for the next coming days actually, may chance na maulan ng Diapod ang aton nga Michampo, possible mga rains and thunderstorms no, dala sang southwest monsoon or enhancement ng southwest monsoon. Ang hangin natin din sa western side sa moderate, southwesterly direction, nga mga dala sa moderate na coastal waters. Forecast temperature natin 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na nag-reflect 36 kainat ng aga, magkatuloy din 6 sa hapon. At pag latest sa update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga lugar sa updates. So always, stay safe out there. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster John Baron. Sumunod mga kabiyanan late. Okay. Bati mga kabiyanan, latest update sa lakat ng panahon ngayong dulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. 34 minutos, magkaligat sa takna, alas 2 sa hapon. Mga kabinan, sa pinakauling situational report sa Office of Civil Defense sa nanging epekto sa tropical cyclone Krising kag southwest monsoon mga kabiyanan, may na-record ka 3 ka landslide incident ang OCD, 2 sa Antique, isa sa Iloilo, fallen debris isa sa Antique, 7 ka lugar sa probinsya sa Antique ang o kung sa Iloilo ang ginbaha, 7 tapos halos tanan do matamat naman nga nag-subside sa sini nga mga tinion. Samtang affected population naglabot sa 131,805 persons o kung 37,148 families. Ang pinakadamo gid nga naapektuhan ang probinsya sang Antique, 74,000. Pangadua ang Iloilo, 27,000, Capiz 24,000, Aklan 5,944. Grabe ang mga taga-Guimaras, why isang naapektuhan. Grabe, kung sugid ang mga taga-Guimaras ba? Why sa record no sa OCD, 4 lang ka probinsya ang nakasumite sa report, pero base may may report pa ng Guimaras no. Ulat-ulaton ta. Pero kung basihan naton ang latest update, 4 ka probinsya ang may apektado ng mga residente. Sa casualty wala no, pero may 3 nga missing. Nanti sa karon padayon pa nga ginapangita, pero may iban pa gid no nga mga nag after na bala nga nakagwa sa Philippine Area of Responsibility si Krising, may mga reported sa gihapon nga mga missing. Amo ni kaina no ang sa Sibunag, kag we hope no nga makita naton sila nga buhi mga kabyanan. Sa infrastructure mga kabyanan, may ang balor sini dako-dako ning balor no, damage to infrastructure, mga 112.8 million pesos ang balor.
60 million sa Capiz, 43 million sa Aklan, kag 9 million sa Antique. Ang mga nagkalugba amo ni ang sa Aklan River Revetment sa Mobo Calibo, Tigom Bridge sa Tigom Buruanga, Cadio kag Maayon Revetment sa Capiz, Flood Control Project sa Tatlo ka Banwa sa Antique, kag Abiera Bridge sa Banwa San Sebaste, Antique. Sa balay naman 179 tanan ka balay ang nagkalaguba, 150 ang partially damaged, kay 29 ang totally damaged. Class suspension dito, halos tanan naman ng mga eskwelahan subong balik naman ng ilang classes matapos ang pila ka adlaw nga pag-ulan-ulan kag malain nga tiyempo. Sa assistance naman kung basihan naton ang Dromic Report number 9, 8.9 million pesos worth of assistance na ang napalabot sa DSWD kag mga local government units. Rentay 8 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa mga police reports mga kabyanan, ang top 1 most wanted persons ang Police Regional Office 4A. Muni ang ginsayduhan ni Brigadier General Jack Wangki, Sir Jack, no? Ang Pro 4A, muning Calabarzon, wanted person mga kabyanan, na dakpan mga kabyanan sa mga kabyanan sa Guimaras. Ang suspect, ginkilala nga si alias Sef, 52 years old, residente sa barangay San Isidro, Sibuna, Guimaras. Nadakpan siya sa barangay THT&P, Maasin. Hindi sa Guimaras. Taga Guimaras siya, pero nadakpan siya sa Maasin. Bulubog ating kaso niya, ha? He was arrested for 75 counts of statutory rape ag 19 additional counts for statutory rape defined and penalized under Article 266A, Paragraph 1 sa RPC as amended by RA 8353 as further amended by RA 11648. Kag napasakaan man siya sang kaso nga acts of lasciviousness pagit. Terrible kadamo gid sang kaso nga ginapangatubang sini, no? Ang pagka-aresto ginpatigan sa Sibunag Municipal Police Station in coordination with Guimaras Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Guimaras kag Maasin Municipal Police Station. Suno kay Police Brigadier General Josefino Ligan, kina-commend niya ang operating personnel